From this to this. Opo, ako muna yung magvo-voice over. Kaya sabay-sabay tayong mairita sa boses ko. Nakikita ko pala yung niluluto ni Chawat. Nagugutom agad ako. Sana all talaga, Cookie Rin. At eto nga, magsasara na kami ng tindahan. Huy, hindi, magbubukas pala. Naalala ko nun, pangarap kong magkaroon ng tindahan. At buti na lang hindi natuloy kasi mangungupit lang ako. Kaya wag niyo akong tularan. Naglinis na nga ako sa labas kasi namalengke si mama. Huy, nakikimama. Na para bang anak din ako, no? So habang wala pa yung nanay ko, ako muna yung magtitinda dito. Sakto, nagugutom na ako tapos meron akong nakitang suman. At dahil dyan, titikman na natin. Masarap naman pala kahit walang asukal. At eto nga, dumating na si mama. Nag-request nga siya na ako daw magluluto. Napaisip tuloy ako kung anong iluluto ko na naman. Grabe, masasabi ko talagang napakasipag ni Chawo. Kaya niya maglinis, magluto. Kaya siguro eto na yung sign para magsipag na rin ako. So eto nga, nililinis ko na yung bango. At grabe, matrabaho din pala ginagawa to. Kung ako yan, bibili na lang ako sa fast food. Nabilib nga ako sa kanya kasi marunong siya maghiwa. Nako, pwede na talagang mag-asawa si Chawo. Kaso naalala ko, wala pala siyang jowa. Aray ko. So ayan, naglagay na ako ng toyo kasi toyoin naman ako. Huy, hindi ganun. Naglagay na rin ako ng kalamansi. Tapos ayan, minekos-mekos ko lang siya para lahat malagyan. Naalala ko noon, hindi talaga ako kumakain ng isda. Kasi naman ilang beses na akong natinik, no? As in, sinusumpa ko na talaga siya noon. Pero kapag tumatanda ka, nakakain mo na yung mga dating hindi mo naman kinakain. Ayan, nadala tuloy ako sa kwento. At dahil dyan, magluluto na tayo. Sana talaga sa susunod, turuan na din niya ako magluto. Kaso baka mataas yung sweldo niya, kaya wag na lang. Baka pwedeng gamitin ng kaibigan ka. So ayan, binabad ko na sa harina etong bangus natin. Opo, ipa-fry natin yung mga isda. Sa nakikita ko, parang madali lang din siyang gawin, kaya kahit kayo pwede niyo siyang gawin sa bahay. Alam niyo ba yung isda na butas-butas? Di fish ne. Uy, wali. Nandito na nga ako sa punto na nagugutom na ako dahil sa nakikita ko. Eto yung gusto kong ulam, yung maluto. Pagkatapos sa isda, iluluto naman natin yung mga patatas. May pagalaw-galaw pa, parang nagpapakitang gila. Sinabay ko na rin tong carrots, pati na rin yung bell pepper. Kinakaya pa ba ng tenga niyo yung voice over ko? Kasi sabi ni Chawat, pwede na daw pang ringtone yung boses ko. Kasi kung gaano siya kahinhin, ganun naman ako kaingay. Naglagay na rin ako ng bawang, sibuyas, tomato sauce. Opo, pati na rin sili. Ako pa naman yung tipong kapag kumakain ako ng sili, mas masarap akong kumain. Kaya sana masarap talaga yung kalalabasan neto. Kasi kung hindi, ligwak ka talaga sa akin. Uy, pala desisyon ka. Nagtataka na nga ako sa luto ko, parang paspageti na to. Kumbaga pasta at hotdog na lang ang kulang. Tapos sabay mo pa ng kanta na. Happy na birthday mo pa. O, diba? Puro kalokohan na lang ang alam ko, Sa puntong to, natatakam na ako sa luto ni Chawo. Baka naman pagluto mo na ako ng seafood. Nilagay ko na din isa-isa yung mga bangus. At sana naman dinagdagan niya yung luto niya para mabigyan niya din ako. O, diba? Nakikita yung ugali ni Chawat. Naalala ko naman yung mga ingredients, kaya pwede ko nang gawin to sa bahay. At finally, natapos na rin ako magluto. Akala ko puputi na yung buhok ko bago matapos. Kaya naman, tikman na natin. Kinakabahan nga ako kasi baka hindi masarap. Pero grabe, ang sarap pala ng luto ko. Parang nakalimutan ko yung pangalan ko sa sobrang sarap, ate. Sigurado kapag natikman nila mama at ate to, magugustuhan din nila. At eto nga, pinatikim ko na kay mama. Kabado 20 pa ako dito, pero at least approve kay mama. O Erika, sa susunod, ikaw naman. Ayun lang. Bye! 2 linggo nga hinintay ko mga guys para lang makagawa ng tsokolate dito sa prutas ng kakao. Opo, ganito lang pala gawin yung tsokolate mga guys. Na kaya ngayong araw, samahan nyo muna akong gumawa ng chocolate. Kung worth it ba yung paghihintay ko dito mga guys. Ay, nabili pala akong prutas ng kakao kanina sa palengke. Nasa totoo lang mga guys, first time ko lang makakita ng ganito. Hindi ko nga alam to na pwede to maging tsokolate. Nasabi lang kanina sa akin na nagtitinda sa palengke mga guys. Heto daw yung ginagawa nilang dark chocolate. Kaya naman pag uwi ko, binuksan ko na din kaagad. Baka walang laman mga guys. Baka kasi na-prank lang tayo na nagtitinda. Pero may laman naman nga sa loob. Na bago pala to maging tsokolate mga guys, kailangan muna pala natin siya nang hintayin ng ilang araw. O ibabad daw sa may sikat ng araw para tumuyo daw tong mga buto. Na opo, yung tsokolate ay manggagaling dito sa mismong buto ng kakao. Na bago mangyari yun, kailangan muna nating i-fermento ng 7 araw. Na ganun siya katagal mga guys. Kaya ilang araw pa yung hinintay ko bago ko nga magawa tong tsokolate.
Nagaya nga nung sabi sa akin, ilagay ko daw sa may mainit na araw para masinagan daw yung mga buto. Nasa 2 hanggang 3 araw mga guys, medyo maasim yung amoy niya. Na heto, pang-4 na araw na siya ngayon. Eto naman yung pang-6 na kapag iniiwan ko pala to mga guys, tinatakpan ko din siya. Kasi baka pagbalik ko, naubos na to mga guys. Eto na pala yung pang-7 araw na napapansin ko nga mga guys, may sumisilip ng kulay brown sa loob na parang heto na yata yung tsokolate. Na makalipas nga ng ilang araw na pagpe-ferment, eto na binalikan ko na ulit siya dito sa garapon. Na ilang araw nga tayo na busy mga guys, na kaya ngayon ko lang siya nabalikan. Nabuti na lang, maayos pa naman siya dito. At para maging tuluyan na nga ang tsokolate itong mga guys, pinasok ko lang siya dyan sa oven para maluto nga yung buto sa loob. Makalipas nga ng ilang minutong pagmekos-mekos, eto na nga siya. Tuluyan na nga nasunog tong buto. Pero di naman talaga to sunog mga guys. Kasi kumbaga, pinakabalat lang talaga to ng kakao. Yung pinaka-importante nga dyan mga guys, ay makuha natin yung pinakaloob nga ng buto. Eto na nga yung sample mga guys, na para lang siyang bean o yung bang kape, na medyo maliit lang siya. Na yung amoy din mga guys, parang medyo amoy kape, na para bang gusto kong kapeling ka. Chot! Eto na nga pala yung nakuha natin mga guys. Nang konti lang pala niya, pero pwede na din naman. Na para tuluyan na nga ito maging tsokolate, ilagay ko lang siya dito sa pangmekos natin mga guys, para maduwag siya. Kailangan kasi duwag-duwag to. Medyo nagtagal nga ako sa pagduwag dito mga guys. Naglagay lang ako dyan ng cocoa butter, milk powder, at saka sugar. Na konti lang din pala yung nilagay ko. Tansyahan lang hanggang sa maging ganito na ngayong resulta. Na sobrang mekos talaga dapat to para mapino yung tsokolate. May chocolate molder din pala ako dito. Kaya dito ko na lang din siya nilagay para mas maangas siya mga guys. At magmukhang chocolate bar to. Medyo maproseso nga lang pala talaga yung paggawa nito. Kaya sa susunod mga guys, kapag nag-crave ako ng tsokolate, bibili na lang siguro ako sa tindahan. Chot! At eto na nga mga guys, pagkatapos nilagay ko na rin sa freezer. At ilang oras lang din, tumigas na nga tong chocolate. Na grabe, excited na ako matikman tong mga guys. Lalo na, sobrang tagal ko tong hinintay. Kaya deserve ko tong matikman. Na eto na pala siya mga guys. Grabe, mukha siyang masarap. Kaya naman tara, taste test na natin tong mga guys. Taste test guys. Taste test natin guys kung anong lasa ng cacao chocolate. Medyo mapait. Pait. Pero pwede na rin naman kasi dark chocolate nga. Kasi konti lang din naman inilagay namin asukal. Pero masarap na din naman siya guys. Pero kung gusto mo naman ng mas matamis, dagdagan mo na lang ng maraming asukal. Kasi ako konti lang nilagay ko, kaya medyo mapait. Pero pwede na. Kaya pa nito mga guys, kaya kung gusto mo, bibilang kita ngayon. Yun nga lang, medyo mapait to ng konti Ayun lang. Bye-bye. Binaha na naman nga pala yung lugar namin dito na ang bilis pumasok ng tubig sa loob ng bahay. Kasi tingnan nyo mga guys, may swimming pool na naman kami dito. Kaya naman ngayong araw, samahan nyo na nga muna kayo mag-akit ng mga gamit. This to this, binaha na kami dito. Ay, may isda natin. Nasaan ta? Guys, di ko nilagay yan ha. Ano? Sobrang lakas nga ng ulan ngayon dito sa amin. Nakapag ganito kalakas yung ulan mga guys, maaga na nga nag-aayos si mama. Kasi panigurado nga papasok na naman nga yung tubig dito sa bahay. Na ilang araw na nga sunod-sunod yung ulan. Na sobrang lakas din. Na walang tigil. Nako mga guys, kung di talaga titigil tong gamamayang gabi, tuluyan na talagang papasok yung tubig. Lalo yung mga kanal nga namin dito sa Gedli na puno na. Kaya naman habang hindi pa nga tuluyan pumapasok yung tubig, nilaas na nga namin yung mga ref ni mama dito sa tindahan. Na kailangan nating masalba to. Kasi sobrang importante na to kay mama. Lalo na tong mga yelo no mga guys. Shot! Dahil tinanggal ko lang yung mga yelo dyan. Kasi para nga hindi masyado mabigat nga tong ref kapag inangat. Na sobrang lamig nga sa kamay nito. Pero alam nyo mga guys, kahit sobrang lamig ngayon dito, may mga bumibili pa rin ng yelo kay mama. Kaya ako naghanap kayo ng yelo dyan. Eto, meron pa kaming yelo dito mga guys. Shot! Pero seryoso, kada taon na lang yata kayong binabaha dito. Na medyo mahirap din kasi kung ipapatambak tong buong bahay. Dati tinry nga namin tong ipaayos. Kaso nagsitaasan nga ni mga daan. Kaya talaga kapag bumabagyo na dito sa amin, tulong-tulong na lang kami sa pangapag-akit ng gamit. Na lumabas na muna pala ako dyan ng bahay. Kasi si mama nagpapabili ng pandesal. Opo, nag-crave pa ng pandesal kahit umuulan na.
Na medyo mataas na rin pala yung tubig dito sa tapat namin. Ayan o mga guys, para na siyang beach. Pero alam nyo mga guys, bata pa lang ako. Dito sa lugar namin, nasanay na talaga ako kada umuulan bumabaha. Pero sana mag-stop na yung ulan mga guys kasi tumataas yung tubig. Na ito na pala yung pinapabili ni Mamang Pandesal mga guys. Kaya naman bago nga ako umuwi, share out ko na nga muna daw si ate. Na ito na pala yung update ng taas ng tubig dito sa tapat namin. Dito na siya sa may tuhod ko. Nauulan pa nga mga guys, tataas pa yan. Na-taste test ko na nga muna tong pandesal. Diba ako pala yung nag-crave nito, hindi si mama. Binilisan ko na nga lang yung pagkain mga guys. Kasi lumalakas na nga talaga yung ulan. Na kailangan na nga maakyat lahat ng mga gamit. Nasayang naman din kasi itong mga gamit mga guys kung masisira. Lalo na itong massage chair mga guys, kabago-bago na ito. Wala pa yata itong isang buwan. Kaya kailangan na rin itong maakyat. Pero sobrang bigat nito kaya sa mga case na lang namin siya nilagay. Kaya sabi ko sa mga kasama ko dyan, konting tiis na lang. Nasa susunod na babagyo, di na talaga tayo babahain. Nasa totoo lang din kasi talaga mga guys. Sobrang hirap kapag pumapasok na yung tubig dito sa loob. Sobrang hassle na iakyat yung mga gamit na mas mahirap pa nga dati. Kasi nung time nga na yun, hindi pa gawa yung bubunga. Kaya konting ulan may tumutulo. Kaya dito sa bahay nun, kada sulok may kaldero. O yung bang pangsapo ng tubig. Pero ngayon mga guys, hindi na kayang sapuin to. Lalo sobrang dami nga ng tubig na nakapasok. Nabigla nga akong tinawag dyan na may mga nakapasok na daw na isda. Na di ko nilagay yan mga guys Wala pa nagtitindang isda ngayong araw. Kaya imposible kung malagay dyan yan. Na tinatry nga namin hulihin yung isda. Para nga sana may pang-ulam. Kaso sobrang liksi nga niya. Kaya sabi ko kay ate, ayan niya na muna. Ako na manghuli dyan mamaya. Tara na mga guys, swimming na tayo dito. Na parang kailan nga lang tayo binahano. Ngayon baha na naman tayo dito. Kaya sa mga binaha dyan katulad namin, mag-ingat kayo Huwag na kayong lalabas ng bahay kasi baka mabasa kayo. Ay, parang hindi ka nabasa dyan sa loob, chow. Hindi, hinahanap ko dyan yung bota ko. Na di ko na kasi alam kung saan nalagay yun. Pero eto mga guys, nakita ko na. Kaya naman sinuot ko na nga itong may bagang bota. Para ma-house tour ko nga kayo dito sa bahay. Ay, chow, anong house tour? From this to this. Opo, binahan na kami dito. Yes, na kami dito, mga guys. Ang lakas pa ng kidlat Alis sa oras nga lang kami nagakit ng gamit. Nabuti na lang bago nga pumasok yung tubig. Nakakit naman lahat namin yung mga gamit. Kaya naman i-update ko na lang siguro kayo bukas mga guys. Kung ano pa ba yung mga mangyari dito sa loob ng bahay. Pero sana tumigil na yung bagyo. Kasi parang lumalakas pa nga siya ngayon. Sige na mga guys, hanggang dito na lang Basta ayun lang. Bye-bye!